Maayong adlaw! For today's video mga kakunyang, kami nga pala ay nag-cutting trees. Hindi po talaga madali ang pagiging isang OFW, kaya laban lang. Bira ka! Sinong mapalat? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay nakig-away sa puno? Kaya wag mo kaming pakialaman na, oh. Mapalat, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay mga medyo stress. Alakam, nakabuka dito nag-imong mga tanong. Putol-putulon manggunagod. Ayun, magagirahon. Lisod po sa ni pa. Mo, nagyakang. Putla na may mong. Ito niya yan. Ito niya yan. At sa una. Sinong mapalat? Manipakita kung nagsinso ka. Hindi po talaga madali magiging OFW, kaya bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo ng mabuti. Parang pag-ibig lang yan, maghanap ka ng taong may pangarap sa buhay, may savings, insurance at investment. Hindi yung pag tinanong kung anong pangarap ang isasagot ay ikaw. Abroad, masarap pakinggan. Pero dyan mo mararanasan resibo na lang lagi ang nahahawakan. Akala ng iba, pag abroad ka mayaman ka, na-try nyo kaya mag-abroad para alam niyo kung gaano kahirap ang buhay abroad? Kaya sa mga naiwan dyan sa Pinas, matuto kayong magpahalaga sa bawat resibo na aming pinapadala. Ang kaibigan ay parang pera. Pag mas marami, mas masaya. Pag kulang, nakakalungkot. Pag nawala, nakakaiyak. At pag peke, hindi tinatanggap. Sa panahon ngayon, ang mabuting tao, maraming kaaway. Pero ang plastic na tao, maraming kaibigan. Minsan kaming mga OFW, kami pa yung sinisisi kung ano yung nangyayari sa pamilya namin. Ito lang tandaan nyo, walang magulang sa mundo o asawa ang naghangad mang ibang bansa para iwanan ang kanilang mga anak o pamilya. Kung alam nyo lang ang kirot sa dibdib nila na unti-unti kang lumalaki nang wala man lang silang nabubuong mga alaala na kapiling ang mga anak. Kaya, nasan ang hustisya doon? Pag nagkahiwalayan, OFW lagi yung nasisisi. Pero hindi nila alam, pareho lang din kaming nagtitiis sa isa't isa. Yun nga lang, may isa talaga na hindi nakakatiis. Kaya, naghahanap ng iba. Sorry! Yung iba naman, kapag abroad, sabi nila, wow! Siguro dami mo ng pera, no? Kapag sinabi mong wala, hindi pa sila maniniwala. Kapag lumapit sa iyo at hindi ka makatulong, ikaw pa ang masama, ang saklap, no? Ikaw na daw ang mayabang porkit nakapag-abroad ka lang. Ang hindi nila alam na resibo na lang ang hawak mo lagi tuwing katapusan at kalyo na lang lagi ang nasa kamay mo. Siguro, para maranasan nyo kung ano ang buhay namin dito, try nyo kayang mag-abroad para alam nyo kung gaano kahirap ang pagiging OFW. Pagod at hirap na kaming magtrabaho dito sa abroad. Ang pamilya pa ang nagtatanong, bakit wala kang ipon? Ilang taon ka na dyan, wala ka pa nagagawa? Diba ang sakit ng ganun? Alam naman nila na halos buwan-buwan ka nagpapadala para sa kanila. Hindi mo na naisip na may matira sa'yo, diba? Dito sa abroad, lahat magtitipid, maipadala lang lahat sa pamilya. Kaya pagdating ng araw, tayong mga OFW ang kawawa. Kaya habang nandito tayo, ipon-ipon din pag may time. Pag alam nilang abroad, kahit siguro magtatambling ka sa kakapaliwanag na kinakapos ka din dito sa abroad, hindi kanila paniniwalaan unless mag-abroad din sila para malaman nila kung anong buhay meron dito sa abroad. Oo nga, malaki ang sweldo pagdating sa Pinas.
Pero hindi pa nga dumadating ang sweldo, wala nang natitira habang nagkikwento. Kung nakikita niyong nakangiti kami, dinadaan na lang namin sa ngiti yung lungkot nararamdaman at sakit na nararamdaman namin. Kaya kahit nga kamusta, hindi man lang magagawa. Pero pagdating ng sweldo, katapusan na. Marami nang nagme-message sa'yo na, uy, kamusta ka na? Uy, busy. Pagkatapos noon, ang susunod pag nireplyan mo, wala, mangungutang na rin pala. Okay, siya po muna maghakot dyan. At ako'y susunod. Hakotin namin hanggang gate. Hindi sarado na mo gate? Oh. Ano muna natin sa gate, ha? Di ko rin inaasa. Guys, ito nga pala yung lugar namin. O, di ba? Hakot namin, cutting namin, hakot namin. Say hi. Hello. Look at here. Good morning. Good morning. Madali lang naman yan. See, hakot namin. Pila pundak ba? Dito. Kurik, pang ano natin yan, pang iPhone natin yan. At dito po nagtatapos ang aming trabaho. Kahit gaano kahirap, laban lang. At laging tandaan, huwag alisin ang ngiti sa mga labi. Kahit gaano man kahirap yan, mas magaan po ang trabaho. Huwag mong isipin na ang hirap ng buhay. Dapat magpasalamat tayo lagi kung anong meron tayo ngayon. Kasi hindi lahat nabibiyayaan. May OFW naman na sobra ang trato ng mga amo. Kami naman, masasabi namin, napakaswerte namin sa kanila.